Kabanata 141. At higit pa, sino sa Slakova ang hindi nakakaalam na ang aking ina ay ang kilalang anak na babae ng Maharlika ng Stoslow. Walang nararamdaman si Luis para sa babaeng ito at ayaw siyang pansinin. Pinigilan siya ni Willow. I'm sorry, masyado akong impulsive ngayon lang. Kailangan pa kitang pasalamatan. Ikaw ang isa na nakahuli sa akin sa oras. Bitiwan mo, dama po ang tingin ni Luis sa bracelet sa kanang kamay ni Willow, at napalitan ng gulat ang ekspresyon nito. Bigla niyang hinawakan ang kamay niya at nagtanong, saan nanggaling ang bracelet na ito? Natarante si Willow. Bakit niya ako tatanungin tungkol sa bracelet na ito? Sagutin mo ako. Ito ay. Naramdaman ni Willow na labis siyang nagmamalasakit sa bracelet na ito. Di kaya may koneksyon kay Maisie ang bracelet na iniwan ng nanay niya. Kung ganoon nga ang kaso, ako. Kinagat niya ang kanyang labi at sumagot, regalo ito ng aking ina. Tinitigan siya ni Luis ng malapitan at tinanong ang bawat salita, si Marina ba ang nanay mo? Medyo nakonsensya si Willow. Paano naging nanay ko si Marina? Ngunit ano ang relasyon ni Marina at ng pamilya Lucas? Maingat siyang nagtanong, may sasabihin ka ba tungkol dyan? Hehe, ngumiti ng nakakaloko si Luis. Ang anak ng aking tiyahin ay isang katulad mo. Tita ni Luis si Marina. Sa madaling salita, pinsan niya ang bitch na iyon. Tita niya si Marina, kaya kapatid ng nanay niya si Marina ayon sa seniority. Ang kanyang ina ay si Larissa de Arma, ang panganay na anak na babae ng de Arma, kaya, ibig sabihin ang ina ni Maisie ay isa rin sa mga miyembro ng de Arma. Namutla agad ang mukha niya. Paano kaya? Noble woman pala ang nanay ng bitch na yon. Ano ang iyong pangalan? Ang pangalan ko ay Willow. Ibigay mo sa akin ang iyong numero, at makikipag-ugnayan ako sa iyo sa hinaharap. Inisave ni Luis ang kanyang cellphone number at umalis nang hindi lumilingon. Kung hindi niya nakita ang bracelet na kamukhang kamukha ng suot ng kanyang ina sa kanyang palso, hinding-hindi siya maniniwala na ang babaeng ito ay magiging anak ng kanyang tiyahin, ang hinahanap ng kanyang ina. Yung nakakainis na babaeng ito ay pinsan ko pala. Bumalik si Willow sa Vanderbilt Manor sa isang petrified at bewildered mental state. Biglang nag-alala si Layla nang makita ang ekspresyon ng kanyang anak. Willie, ano bang problema mo? Bakit parang distressed ka? Nay, ang ina ng bitch na iyon ay miyembro ng isang marangal na pamilya na kilala bilang De Arma. Mukhang gulat na gulat si Layla. Anong pinagsasasabi mo? Biglang hinawakan ni Willow ang kamay ng kanyang ina at ikinwento ang nangyari kanina. Mas nabigla pa si Layla sa kanya. Hinawakan pa niya ang bracelet na suot ni Willow at sinipat iyon. Kala talaga ni Lucas ay anak ni Marina si Willow dahil lang sa bracelet ni Marina. Damn, noble woman pala ang bitch na yun. Siya ay miyembro ng Maharlika ng Stoslow, na nauugnay din sa Maharlikang pamilya. Iyan ay isang bagay na hindi kailanman makakalaban ng mga Vanderbilt sa buhay na ito. Ang pamilya Lucas ay orihinal na isang sikat na pamilya lamang ng mga biolinista. Ang kasal sa pagitan ng anak na lalaki ng pamilya Lucas at ng anak na babae ng De Arma ang naghatid sa kanila sa itaas na klase ng mundo ng Slakova at nagbigay sa kanila ng pambihirang katayuan na mayroon sila ngayon. Marina pala ang ina po ng De Arma, ibig sabihin ay Maharlikang babae rin ang bitch na iyon. Ma'am, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi mo maaaring ipaalam sa iyong tatay ang tungkol dito, at hindi rin dapat malalaman ng lola mo ang tungkol dito. Hinawakan ni Layla si Willow sa balikat. Hindi mo rin dapat ipaalam sa bitch na iyon. Ma, pwede ba? Tinitigan ni Willow ang kanyang ina na may bakas ng pagtataka. Isang walang awa na. Sinag ang kumikislap mula sa ilalim ng mga mata ni Layla. Dahil naisip ni Mr. Lucas na anak ka ni Marina, dapat na lang nating paglaruan ang agos at agawin sa kanya ang pagkakakilanlan ni Maisie. Aagawin sa kanya ang pagkakakilanlan ni Maisie. Hindi maiwasan ni Willow ang kaba. Hindi niya inaasahan na ang iniisip ng kanyang ina ay kapareho ng ideyang sumagi sa kanyang isipan sa isang segundo. Kabanata 142. Ang Pulseres na ito ay pag-aari ng ina ni Maisie, ngunit paano ko malalaman na ang ina ni Maisie ay isang marangal na babae? Kung ibabalik ko ang bracelet kay Maisie, hindi ba ako gagawa ng pagkakataon para makilala nila siya? Paano ko pahihintulutan si Maisie na mabawi ang pagkakakilanlan niyang ito para matapakan niya tayo habang buhay? Ngunit, para kay tatay, may mga alalahanin pa rin si Willow. Saglit itong pinag-isipan ni Layla ng mahinahon. Siguro hindi alam ng papa mo ang tungkol dito, kaya huwag mong ipaalam sa kanya o sa lola mo ang tungkol dito. Willie,
Kunin mo ang bracelet at puntahan mo si Madam Lucas, pagkatapos ay humanap ka ng paraan para itago ang nakaraan mo hanggang sa magkaroon ka ng pagkakataong makalapit sa De Arma. Siguradong makukuha mo ang lahat ng gusto mo kapag kinuha mo ang lugar ng beach na iyon sa pamilya. Sanay na si Layla sa mahirap na panahon mula pa noong bata pa siya. Kung hindi niya nakilala si Stephen, matipid pa rin sana siyang nakatira sa isang maliit na kubo sa isang lugar sa paligid ng lungsod. Natural na ayaw niyang matulad sa kanya si Willow. Bagamat alam niya na ang kayamanan ng mga Vanderbilt ay hindi magpapayaman kay Willow at sa kanyang karumal-dumal na buhay, sila ay nabubuhay ng ligtas at matatag. Kung matagumpay na aakyat si Willow sa social ladder sa hinaharap, natural lang na matamasa niya ang mga benepisyong hatid nito bilang kanyang ina. Yung kina Stephen at sa nanay niya, walang paraan para ko sila maloko. At ilang taon pa kayang mabubuhay si inay. Kapag sinipa niya ang balde, hindi ba mapupunta lahat ng ari-arian ni Stephen sa anak ko kung mangganganak ako ng lalaki? Kapag si Willow ay naging anak ng Maharlika, tutulungan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Iyan ay kapag ang aking buhay ay maituturing na tunay na natupad. Si Willow ay nagngangalit ang mga ngipin. Talaga, mas mababa ako kay Maisie. Lagi akong iniiwasan dahil sa pagkakakilanlan ko bilang isang illegitimate daughter. Kung hindi dahil sa pagbabalik ng bitch na iyon sa Slakova kasama ang kanyang 3 bastard na anak, siguradong magiging Mrs. Goldman na ako sa loob ng ilang taon. Dahil inagaw sa akin ni Maisie ang lalaki ko, kaya huwag niya akong sisihin sa pag-agaw ng kanyang pagkatao. Kasabay nito, bumalik si Louis sa akademya at pinuntahan ang bata, at tulad ng inaasahan, nakita niya ang bata sa pintuan ng silid-aralan. Nakaupo siya sa harap ng piano at tumutugtog ng musika para sa mga music students sa kanyang klase. Sumandal si Louis sa pinto at nasaksihan ang buong proseso. Ang batang nakita niya sa Mike Halen restaurant ay halos kamukha ng batang nasa harapan niya. Ngunit pagkatapos suriing mabuti, talagang hindi sila magkamukha. Yun ang ugali nila. Ang bastos na nakilala ko sa restaurant ay walang malasakit na mga mata. Mukha rin siyang walang awa at sobrang pag-alit. Kung tungkol sa batang nakaupo sa harap ng piano, mukhang napakatalino at tuso nitong bastos. Mr. Lucas, bakit ka nandito? Lumapit sa kanya ang music teacher. Nang makita siya ng mga estudyante, na seryosong kumakanta, kahit papaano ay nag-off-pitch sila, dahilan para mapahinto si Colton sa kanyang performance. Sinulyapan ni Luis ang batang lalaki at ipinaliwanag sa guro ng musika, wala lang. Lumapit lang ako para tingnan. Maaari kang magpatuloy. Ipinatawag si Colton sa opisina ni Luis pagkatapos ng klase. Iniangat ni Colton ang kanyang maliit na ulo sa opisina ni Luis, at nang makita niyang umiinom siya ng tubig, natatawa niyang tinanong, Mr. Lucas, hinahanap mo ba ako? Ibinaba ni Luis ang kanyang thermos. Bakit ka nagtatago sa labas? Pasok ka. Lumapit sa kanya si Colton. Bakit mo ako hinahanap? Hinailan ni Luis ang isang upuan, umupo sa harap niya, at pinagmasdan siya sandali. May kambal. Tabang kapatid. Kumurap si Colton. Mayroon akong isang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae. Naunawaan ni Luis ang isang bagay o dalawa nang marinig ang kanyang sagot. Nang makitang hindi siya nagpatuloy sa pagsasalita, nagtatakang nagtanong si Colton, Professor Lucas, bakit mo ito tinatanong sa akin? Bakit ko ito tinatanong? Hindi alam ni Luis, marahil ay dahil sa naisip niya na ito ay kakaiba ang dalawang bata ay talagang magkatulad na may mga natatanging personalidad. Wala lang. Pwede ka nang bumalik. Kabanata 143. Tumugon si Colton, oh, okay. Pagkatapos ay tumakbo ulit siya palabas ng kwarto. Kinuha ni Luis ang impormasyon sa kanyang mesa at sinipat iyon. Colton. Vanderbilt din ang apelyido ng batang ito. Nabalitaan ni Nolan na pumunta si Stephen kay Maisie. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi nito sa kanya, ngunit kitang-kita na si Maisie ay medyo nanlumo at nananatili sa kanyang opisina mula noon. Tumating ba si Stephen para pahirapan na naman siya? Tumiretso siya sa 16th floor nang maisip ito. Lumapit si Nolan sa pintuan ng kanyang opisina at binuksan ito, at nakita siyang nakakulot sa sopa. Medyo nanlumo ang ekspresyon niya. Hindi man lang siya nagbigay ng karaniwang reaksyon nang makita si Nolan. Ang babaeng idinuduyan ang kanyang mga kuko na parang isang munting ligaw na pusa sa tuwing makakasalubong niya ito ay tahimik na nakaupo na para bang siya ay isang kawawang pas ang iniwan, na nagpaparamdam kay Nolan ng kaunting kawalan. Lumapit ito sa kanya, tumingin sa kanya, at iniunat ang kanyang kamay upang himasin ang tuktok ng kanyang ulo pagkatapos ng mahabang panahon.
Kumalaw ang kanyang mga mata, at pagkatapos na iangat ang kanyang mga mata upang tingnan si Nolan, bahagyang inilayo niya ang kanyang mukha at bamulong, "Huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin, hindi ko kailangan ng iyong aliw." Pakiramdam niya ay may tinitingnan siyang kaawa-awang tao. Tumalikod si Nolan at umupo sa tabi niya. "Napag-alitan ka na naman ba?" "Hindi. Kung ganoon, bakit kanya pinuntahan?" Hindi sinagot ni Maisie ang tanong niya. Nang makitang hindi sumagot si Maisie, ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat at hinayaan siyang humiga sa kanyang mga hita. Nagulat si Maisie. "Anong ginagawa mo? Matulog ka lang. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng pagtulog." Ang kanyang boses ay mababa at malambing, na para bang naglalaman ito ng mga mahiwagang epekto. Nilagay niya ang kamay niya sa balikat niya at hindi na gumawa ng ibang galaw. Pinahiram na lang niya ang mga hita niya bilang unan para matulog. Unti-unting lumuwag ang naninigas na katawan ni Maisie, at bahagyang bumagsak ang mga talukap nito. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ibinuka ni Maisie ang kanyang bibig at nagtanong, "Nolan, pinili mo bang makasama ako dahil sa mga bata?" Tumaba ang tingin ni Nolan sa kanya. "Bakit mo naman naitanong?" Sagot ni Maisie, "Kung magkakatuluyan lang tayo dahil sa mga bata, hindi ba magiging unfair sa kanila? Isang kasal na binuo lamang sa ibabaw ng mga bata at walang anumang nararamdaman para sa isa't isa. Magiging pareho ang kanilang iniisip, hindi ba?" "Hindi ko ito ginawa ng dahil sa kadahilanang iyon," mahinang sagot ni Nolan. Nakatitig si Nolan kay Maisie nang lumingon ito sa kanya. "Kaunti lang ba ang tiwala mo sa sarili mo?" Natulala siya sa isang segundo. "Wala ba akong tiwala sa sarili ko? O wala ba akong tiwala sa pag-aasawa? O dahil wala kang tiwala sa akin?" Tanong niya sa sagot na walang pakialam, at saglit siyang natigilan. Marahil dahil sa pagkataranta na naiwan sa mga sinabi sa kanya ng kanyang ama kanina, hindi alam ni Maisie kung ano ang dapat niyang paniwalaan sa mga sandaling ito. Napatingin si Nolan sa babaeng nakahiga sa kanyang mga hita at desmayadong ngumiti. "Mukhang magtatagal pa bago ako maging opisyal na asawa mo." Mabilis na umupo si Maisie at nagtanong, "Paano ka naging walang hiya?" Ngumiti siya at hinawakan siya sa braso. "Dahil gusto kita higit pa sa prestihiyo." Namula ang pisngi ni Maisie, at galit na galit siyang itinulak. "Puntahan mo ang sarili mo. Huwag kang maglakas loob na magkaroon ng anumang mga pervert na pag-iisip. At bitawan mo ako." Nang makitang maayos na siya at bumalik sa dati niyang sarili, ngumiti lang si Nolan at walang sinabi. "Anong mga perverted thoughts ang maaari magkaroon? Ang gusto ko lang ay pakasalan siya ng legal. Hindi ba magandang plano iyon?" Sasampalin sana siya ni Maisie ng sapatos niya kung malalaman niya ang iniisip nito. Pero buti na lang at may kumatok sa pinto. Kumalas si Maisie sa kanyang mga bisig, tinitigan siya ng masama, at tumayo upang buksan ang pinto. Nakatayo si Quincy sa labas ng pinto at nakatingin sa paligid ng opisina. "Nandito ba si Mr. Goldman?" Tumayo si Nolan, lumapit sa kanyang likuran, at malamig na tinitigan ang taong nasa pintuan. Kabanata 144. Ang bastard na ito ay alam lang kung paano sirain ang kapaligiran. Walang pakialam si Quincy kung papatayin siya ni Nolan at iniulat, "Mr. Goldman, tinawagan ka ni Mr. Goldman Sr. sa pamamagitan ng isang video call na nagsasabing mayroong mahalagang bagay." Pumalik si Nolan sa kanyang opisina. Si Mr. Goldman Sr. na nasa screen ay tila matagal nang naghihintay sa kanya. Nang makitang nakaupo si Nolan sa kanyang mesa, nagtanong si Mr. Goldman Sr., ang ina ni Z ay taga De Arma. Parang walang pakialam ang tingin ni Nolan. "Sinabi ba sa'yo ni Hans yan?" "Hiniling ko lang kay Hans na imbestigahan ang bagay na ito at hindi man lang sinabi kay Quincy ang tungkol dito." Lumamlam ang ekspresyon ni Mr. Goldman Sr. "Babalik ang iyong lolo sa Slakova sa kalagitnaan ng Hunyo." "Babalik si Lolo. Hindi ba obvious na babalik siya kasi nalaman niyang may mga anak ka na? Ano sa tingin mo ay kaya niyang pigilan ang pagnanais na bumalik upang tingnan ang mga batang iyon? Higit sa lahat, bakit iniisip mong may tatago mo sa kanya ang balita?" Walang sinabi si Nolan. Alam lang niya na dahil may kasaysayan ang kanyang lolo sa tuhod sa maharlikang pamilya ng Stoslow, nagkaroon siya ng ilang mga alitan sa De Arma. Ang ama ni Nolan ay medyo okay dito. Ngunit ang kanyang lolo ay naimpluwensyahan ng malaki ng kanyang lolo at walang positibong impresyon sa De Arma. Kaya naman hindi binalak ni Nolan na sabihin ito sa kanyang ama matapos imbestigahan ang pagkakakilanlan at background ng ina ni Maisie. Tila alam ni Mr.
Goldman Sr., ang kanyang iniisip at sinabing, tungkol sa kanyang relasyon sa De Arma, itatago ko ito sa iyong lolo para sa iyo sa ngayon. Pag-uusapan lang natin ito kapag bumalik na siya sa Slakova sa susunod na buwan. Although itong anak kong ito ay medyo bastos, siya pa rin ang aking nag-iisang anak. Siya ay nasa kanyang 30s, at sa wakas ay nagkaroon siya ng mga anak at asawa. Hindi ba siya magiging bachelor sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung ang kanyang asawa ay tatakas sa relasyon na ito? Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata at ngumiti. Naiintindihan ko. Kinakabahang tanong ni Quincy, na nakatayo sa gilid, Mr. Goldman, babalik ba talaga ang Elder Master sa Slakova sa Hunyo? Malamang, napasapaw siya sa noo. Kung ikukumpara sa kanyang ama, ang kanyang lolo, si Titus Goldman, ang pinakamahirap na tao na pasayahin sa buong pamilya. Dahil sa impluwensya ng lolo sa tuhod ni Nolan, hindi nagkaroon ng magandang impresyon si Titus sa maharlikang pamilya at maharlika ng Stoslow, hindi pa banggitin na ang kanyang ugali ay higit na mapangahas kaysa sa kanyang ama. Maaari ko lang ipaubaya sa 3 Rugrats na nakatira sa mansyon ang pakikibagay sa matanda, magaspang, at masamang ulo pagdating ng panahon. Nang gabing iyon, nagbihis si Willow para makipagkita kay Louis sa isa sa mga pribadong kwarto ng Tipsy-Turvy Bistro sa Siberian Palace Hotel. Pagpasok pa lang niya sa private room, nakita niya ang ilang bodyguard na nakatayo sa tabi ni Louis sa private room. Nakaupo sa pangunahing upuan ng isang marangal at matikas na nasa medyo may edad na babae na humihigop ng isang tasa ng kape na may one-piece evening dress. Ang kanyang mahabang kulot na buhok ay nakapatong sa kanyang mga balikat, at ang kanyang napakahusay at kaakit-akit na mukha ay nagpamukha sa kanya na siya ay nasa kanyang 20s. Nagulat si Willow sa kaibuturan. Talagang karapat-dapat siyang tawaging isang noble woman. Ang kanyang ugali at kagandahang loob ay tunay na walang kapares. Humigop ng kape si Larissa, pinunasan ang lipstick sa gilid ng mug, at bahagyang itinaas ang magagandang mata. Hayaan mo akong tingnan ang iyong bracelet. Pumalik sa katinoan si Willow, humakbang palapit, tinanggal ang bracelet, at iniabot sa kanya. Kinuha ni Larissa ang bracelet sa kamay niya. Ang gininto ang pattern dito ay talagang katugma ng pulse earrings sa kanyang kamay. Ang mga pulse earrings na ito ay orihinal na ibinigay sa mga magkakapatid na babae, ang isa ay nasa pag-aari ni Larissa, habang yung isa ay kasama ng kanyang kapatid na babae. Nasaan ang nanay mo nitong mga taon? Diretso ang tingin ni Larissa sa kanya. Napakagatlabi si Willow. Siya ay namatay na. Mabilis niyang idinagdag ng may iniisip. Bukod dito, iniwan din niya ang isang kumpanya ng alahas. Isang kumpanya ng alahas. Oo, Van Jewelry ang pangalan nito. Nagkunwaring malungkot si Willow. Sa kasamaang palad, ako, hindi sapat ang kakayahan ko para pamunuan ang kumpanya patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Bahagyang kumunat ang noo ni Larissa. Bagaman hindi siya gaanong umalis sa kanyang bahay, binigyang pansin pa rin niya ang mga balita mula sa labas ng mundo. Kabanata 145. Ang Van Jewelry ay madalas na nasa limelight noong nakaraan, hindi pa banggitin na ang dalagang ito na nagngangalang Willow Vanderbilt ay malalim na nasangkot sa iskandalo na nagbalangkas kay MS Santiago, kung hindi dahil nasa kanya ang bracelet ni Marina. Yung insidente kay MS Santiago, ginawa mo ba talaga? Hindi ko iyon ginawa. Nagkunwaring naagrabyado si Willow. Na-frame ako. Hindi ko nga kilala si MS Santiago, at hindi ko alam kung bakit niya ako nagawang e-frame. Ibinaba ni Larissa ang tasa ng kape. Bakit magkaiba kayo ng ugali ng nanay mo Marina? Halos mabulunan ng pangungusap si Willow nang tumibok ang kanyang puso. May hinala ba siya? Ang noo ni Willow ay pawis na hindi mahahalata, at ang kanyang ekspresyon ay tila nahihiya. Ang aking ina ay namatay noong ako ay napakabata pa. Pinalaki ako ng isang yaya. Ito ba? Pinagmasdan ni Larissa ang binibini sa kanyang harapan. She's very obsequious at sobrang maingat. Ibang-iba talaga siya kay Marina. Tumakas si Marina mula sa bahay ilang dekada na ang nakalilipas, at walang kahit isang salita tungkol sa kanya. Kung hindi dahil sa bracelet na ito, hindi man lang ako maglalakas loob na mag-conclude na. Dahil anak ka ni Marina, tita na ang tawag mo sa akin simula ngayon. Pinsan mo si Luis, tawagan mo lang siya kapag kailangan mo ng tulong. Sinubukan ni Willow ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang pagmamataas sa ilalim ng kanyang mga mata at kumilos ng hindi malinaw. Naiintindihan ko, tita, ang tanging naiisip niya bago siya pumunta rito ay ang payo ng kanyang ina, na nagsasabing hindi dapat makuha ni Maisie ang Van Jewelry.
Ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon ng Vanna, talagang hindi na ito pag-aari ng mga Vanderbilts kung hilingin ng Beach kay Nolan na bilhin ang kumpanya sa kabuuan. Bagamat hindi ako interesadong magkaroon ng Vanna Jewelry, basta ito ay isang bagay na gustong makuha ng Beach na yun, tiyak na lalaban ako at gagawing impyerno ang kanyang buhay. Kinabukasan, si Kennedy ay may balisang ekspresyon habang siya ay nakaupo sa conference room ng departamento kasama si Maisie. Nasa screen ng Vanna Jewelry, na pinipigilan ng mga Santiago nitong mga nakaraang araw. Ang halaga ng stock nito ay talagang tumaas ng 60% sa magdamag. Saan nakakuha ang Vanna ng napakaraming puhunan para mabayaran ang pagkalugi? Napatingin si Maisie kay Kennedy. Umiling si Kennedy. Hindi ko rin alam yon. Hindi lang nito sinaklo ang mga pagkalugi ng Vanna ngunit binigyan din sila ng napakaraming circulating capital. Makakakuha kaya si Stephen ng napakaraming pera sa napakaikling panahon? Hindi. Sinandal ni Maisie ang kanyang baba at malalim ang iniisip. Walang paraan para makalakam ang tatay ko o makakuha ng $15 million. Mas alam ko kung may kapital ang mga Vanderbilt para gawin ito. Hindi lamang si Stephen ay walang kakayahan na makabuo ng $15 million, ngunit ang buong pamilya ng Vanderbilts ay wala ring ganoon kalaki ari-arian. Si Willow kaya o si Layla? Ngunit saan sila nakakuha ng napakaraming pera? Tumating si Kennedy sa isang sandali ng pag-iisip at nagtanong, baka may tumutulong sa kanila mula sa likod ng mga kortina. Hindi maipaliwanag ng malinaw ni Maisie ang lahat ng detalye. Yun lang ang makatwirang paliwanag, pero, dahan-dahan siyang tumayo, isinandal ang pangitaas na katawan sa mesa, at bahagyang umangat ang mapupulang labi. Ang mga bagay ay mas nagiging kawili-wili. Nang makitang tumawa talaga siya, hindi maiwasan ni Kennedy na mag-alala. Lumingon siya at sinabi kay Kennedy, panahon na para makipag-ugnayan muli kay Freddie. Gusto kong makita kung sino ang tumutulong sa mag-ina mula sa mga anino. Sa kasalukuyan, sina Madam Vanderbilt at Layla ang pinakamasaya at mapagmataas na miyembro ng pamilya sa lahat ng mga Vanderbilt na nalaman ang tungkol sa balita. Lalo na si Madam Vanderbilt, na tumingin kay Willow ng may paghanga. Willie, kilala mo pa pala ang ganyang kayaman na kaibigan, $15 million. O, si Mr. Goldman ba ang nagbigay nito sa iyo? Ang saloobin ni Madam Vanderbilt kay Willow ay ganap na nagbago pagkatapos malaman na si Willow ay malapit kay Mr. Goldman. Ngayong makakaipon na si Willow ng $15 million para linisin ang kalat na kinaroroonan ng Vanna, natural lang na mas nasiyahan si Madam Vanderbilt sa kanya. Hindi malinaw na sinagot ni Willow ang tanong. Tapos, hindi ko naman masasabi na galing talaga sa pamilya Lucas ang pera. Hindi ba ako malalantad kung bibisitahin ng matandang babae na ito ang pamilya Lucas balang araw sa hinaharap?